Noong ika-21 ng Pebrero 1782, nagsimula ang isa sa pinaka-iskandalosong paglilitis sa Britanya sa Westminster Hall. Isang galit na aristokrata, si Sir Richard Worsley, ang nag-akusa sa kanyang matalik na kaibigan na si Kapitan George Bisset ng pagkakasangkot sa tinatawag na criminal conversion kaugnay ng kanyang asawa at humingi ng 20,000 pounds bilang danyos. Sa loob ng maraming taon, naging lihim na magkasintahan ang kanyang asawa at matalik na kaibigan, at dahil dito, pati na rin sa iba pang nakakagulat na revelasyon, naging pinaka-kontrobersyal na tao si Lady Worsley sa panahon ng Georgian Britain. Ano nga ba ang criminal conversion at sino ang babaeng sentro ng eskandalong usap-usapan sa Britain? Ang babaeng nakilala bilang Lady Worsley ay ipinanganak noong ika-5 ng Oktubre 1758 sa Middlesex, England. Kakaiba, bininyagan siya ng pangalang parang panlalaki, Seymour Dorothy Fleming. Pero may mabuting dahilan ito. Anak siya ni Sir John Fleming, isang Irish na may-ari ng lupa na lumipat sa Brompton Park, Middlesex, na yon ay South Kensington, London. Ina ni Seymour si Jane Coleman, isang mayamang tagapagmana. Ang kakaibang pagpili ng pangalan ni na John at Jane ay bilang paggalang sa lola ni Seymour sa ina, na mula sa makapangyarihang pamilyang Seymour, ang parehong pinagmula ni Jane Seymour, ikatlong asawa ni Henry Ikawalo, noong dekada 30 ng 1500. Si Seymour at ang ate niyang si Jane ay halos solong pinalaki ng kanilang ina. Ilang linggo matapos mag-5 taong gulang si Seymour noong 1763, tragikong namatay ang kanyang ama sa edad na mga 33. Matapos ang 7 taon ng pagdadalamhati, handa nang muling mag-asawa ang kanyang ina na si Jane, at noong 1770, pinakasalan niya si Edwin Lascelles, unang Baron Harewood, isang mayamang lalaking mula sa pamilyang nagmamay-ari ng plantasyon ng tubo sa Caribbean. Noong 1760, pinagawa ni Edwin ang Harewood House malapit sa Leeds, isa sa pinakamalalaking mansyon sa kanayunan noong panahong yon. Nakasabit pa rin doon ang sikat na larawan ni Lady Worsley na ipininta ni Joshua Reynolds. Pagkatapos mag-asawang muli ng kanilang ina, lumipat sina Seymour at Jane sa Harewood. Mayroon din silang ilang iba pang mga kapatid, ngunit lahat sila ay namatay nung sila'y mga bata pa. Habang siya ay lumalaki at nagdadalaga, naging malinaw na si Seymour ay isang matigas ang ulo na dalaga na mahilig sa pagsakay sa kabayo, baraha at pagsasayaw. Kabaligtaran nito ng kapatid niyang si Jane na mas mainhin. Bilang isa sa 2 natitirang anak na babae ng yumaong ama, magdadala si Seymour ng malaking dote sa mapapangasawa niya. Umabot ito sa 10,000 libra, milyon-milyong dolyar na yon. Kaya't nag-unahan ang mayayaman at makapangyarihan para mapasaka niya si Seymour. Nahubog ang buhay ni Seymour ng maagang pag-aasawa at kalungkutan sa relasyon nila. Ang magiging asawa niya ay si Sir Richard Worsley. 7 taon ang tanda niya kay Seymour at ipinanganak noong 1751 sa Isle of Wight, kung saan matagal nang kilalang may-ari ng lupa ang pamilya Worsley. Namana ni Sir Richard ang pagiging baronet nung siya ay 17 taong gulang. Naging miyembro siya ng parlamento at tagapamahala ng sambahayan ni Haring George III. Ang mga Worsley tulad ng Fleming at Lascelles ay mayamang pamilya noong umangat ang Imperyong Britanya bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Nakakatuwang isipin, si Worsley ay nanliligaw sana noon kay Jane, ang nakatatandang kapatid ni Seymour, ngunit noong 1772, tinanggihan siya nito at pinili ang kasal sa Earl ng Harrington. Paglaon, iniukol niya ang pansin kay Seymour matapos silang magkita sa York Races noong taginit ng 1775. Sa mabilisang romansa na ikinagulat ng lipunan, nag-propose siya sa wala pang 1 linggo at noong Setyembre 20, 1775, ikinasal na sila. Si Seymour ay 17 taong gulang habang si Sir Richard ay 24. Sa kasamaang palad para kay Seymour, ang kontrata ng kasal ay labis na pabor sa kanyang asawa. Bagamat malaking yaman ang napunta kay Worsley, si Seymour ay naiwan lang sa taunang 400 pounds na allowance. Kaya nakuha ni Worsley ang kontrol sa kayamanang dinala niya sa kasal. Sa simula, ang kasal ay mukhang karaniwan lamang. Nabuntis si Lady Worsley ilang buwan matapos ang kasal at nanganak ng kanilang unang anak na lalaki na si Robert noong Agosto 1776. Gayunpaman, siya lamang ang magiging tanging lehitimong anak nila. Sa kabila ng marangyang kasal ng mga aristokrata, nagsisimula ng sumiklab ang tensyon.
Ilarawan ni Seymour ang kanyang asawa bilang malamig, matigas at sobrang nakakainip, samantalang siya naman ay masigla, mapaglaro at hindi mapigilang mahumaling sa kaakit-akit na inner circle ni Georgiana Cavendish. At hindi nagtagal, kumalat ang mga bulong-bulungan sa mataas na lipunan at ang kasal ni Ginang Worsley ay papunta na sa iskandalo. Di naglaon, lumitaw ang mga paratang ng pagtataksil sa mag-asawang Worsley. Ayon sa ilang pinagmulan, si Sir Richard ay tila walang pakialam sa relasyon ng kanyang asawa. Sa isang kilalang insidente, iniulat na nahuli ni Sir Richard ang isa sa mga kalaguyo ni Ginang Worsley sa loob ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Sa halip na harapin, pinalaya lang niya ang lalaki na nagpasimula pa ng tsismis na mas madilim ang lihim ng kanilang kasal kaysa sa iniisip ng lahat. Sabi ng pahayagan, 12 ng kalaguyo si Seymour pero mas kaunti talaga ayon sa ebidensya. Sa lahat ng naging karelasyon ni Ginang Worsley, si Maurice George Bisset ang pinaka-eskandaloso. Nagmula siya sa marangal na pamilya ng may lupa sa Isle of Wight, ngunit ang angkang Bisset ay mula sa Scotland. 4 milya lang ang layo ng tirahan niya mula sa bahay ng Worsley sa Isle of Wight at malapit siyang kaibigan ni Sir Richard kaya hindi siya dayuhan. Hindi lang ito basta relasyon, kundi isang nakakahiya at matinding pagtataksil na nagbago ng pagkakaibigan at nagdulot ng pagkabigla sa mataas na lipunan ng Georgian. Maaring hindi nabunyag ang iskandalosong relasyong ito kung hindi dahil sa digmaang revolusyonaryo ng Amerika. Nang sumali ang Pransya sa digmaan sa panig ng mga rebelde sa Hilagang Amerika, si Lord Worsley ang namahala sa pagsasanay ng milisya sa katimugang Inglaterra para sa posibleng pag-atake ng mga Pranses sa baybayin. Kasama si Bisset sa mga pagsasanay militar at nang umupa si Worsley ng bahay sa Maidstone sa Kent habang pinangangasiwaan niya ang mga pagsasanay na ito, inanyayahan niyang doon tumuloy si Bisset. Sa panahong ito, naging lantad sa lahat ang relasyon ni na Lady Worsley at Kapitan Bisset. Noong Agosto 1781 nanganak si Seymour ng isang anak na babae na pinangalan ng Jane. Ngunit agad na kumalat ang mga bulong-bulungan na hindi kay Sir Richard ang bata. Dahil desperado siyang maiwasan ang mas malaking iskandalo, inako niya ang bata bilang sarili niya, kahit nalaganap ang mga chismis na si Bisset ang tunay na ama. Hindi masyadong nabahala si Sir Richard sa pagtataksil ng asawa niya noon. Noong Setyembre 1781, nagbiro siya tungkol sa relasyon ni na Bisset at kanyang asawa habang bumibisita silang tatlo sa bathhouse sa Maidstone. Habang kayang tiisin ni Sir Richard ang kahihiyang dulot ng pagtataksil, si Seymour naman ay napagod na sa kanilang relasyon. Noong Nobyembre 1781, pinalala niya ang eskandalo nang tumakas sila ni Bisset mula Kent papuntang London at bukas na nag-check-in bilang magkasintahan sa Royal Hotel. Sumulat si Seymour sa kanyang kasambahay na si Mary Sotheby at inutusan siyang dalhin si Baby Jane sa kanya sa kabisera kasama ang mga ekstrang damit. Mukhang naniwala si Seymour na ang kanyang dramatikong pagtakas ay tuluyang mapipilit ang kanyang asawa na pumayag sa diborsyo na magbubukas ng daan para mapakasalan niya si Bisset. Kahit matagal nang pinapalampas ni Sir Richard ang kanyang mga relasyon, ayaw pa rin niyang isuko ang yaman at katayuan ng kanilang kasal. Ang sumunod ay isang mabagsik na paghihiwalay, isang kontrobersyal na labanan sa korte at isang eskandalo na pumukaw sa buong Britanya. Ngayon, nagsampa si Lord Worsley ng kaso laban kay Bisset para sa tinatawag noon na criminal conversion, isang partikular na paratang na inihahain ng isang lalaki laban sa matalik niyang kaibigan na inaakusahan niyang niligawan o inakit ang kanyang asawa. Mahalaga, hindi pinayagan ng asawa na magpatotoo sa kaso dahil hindi siya kabilang sa mga partido ng demanda. Sa kasong ito, si Sir Richard ang nagdemanda kay Bisset, hindi si Lady Worsley. Hiniling ni Richard ang 20,000 pounds na danyos, halagang tiyak na magpapabagsak kay Bisset kung manalo si Lord Worsley. Bilang paghahambing, halos 3 milyong pounds iyon na yon. Nagsimula ang paglilitis sa Westminster noong Pebrero 1782. Imbes na itanggi, sinabi ng legal team ni Bisset na marami nang naging kalaguyo si Lady Worsley bago pa siya, kaya hindi niya nadungisan ang danggal nito. Bukod pa rito, iginit din nila na alang ni Sir Richard ang pagtataksil ng kanyang asawa at tila siya pa nga ang nag-udyok dito sa ilang pagkakataon. Tinawag ang ilang dating kalaguyo ni Lady Worsley para tumestigo sa ilalim ng panunumpa.
Si Viscount Deerhurst, na halatang mahihiya, ay umamin na minsan nalaman ni Sir Richard na magkasama sila ng asawa nito ng 3 araw sa London at Southampton. Ngunit wala siyang ginawa para pigilan ito. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, lalo itong naging iskandalo at mabilis na nasisira ang reputasyon ni Lady Worsley. Halimbawa, nagpatotoo isa sa mga doktor niya, si William Osborne, na ginamot niya si Lady Worsley sa mga sakit na naipapasa sa pakikipagtalik, malamang mula kay Marquess ng Graham. Hindi karaniwan noong ika-18 siglo na pag-usapan ng hayagan sa korte ang mga isiyong medical na ganito. Samantala, lumabas sa London ang mga pahayagan, cartoon at polyeto na may malalaswang revelasyon mula sa paglilitis. Sa huli, pumabor ang korte kay Sir Richard. May relasyon nga sina Lady Worsley at Bisette, pero isang shilling lang ang danyos na iginawad ng hurado kay Sir Richard. Pinakamababa ito. Isa itong matinding pampublikong kahihiyan. Malinaw na sinabi ng hatol na kahit di naging tapat ang asawa niya, si Sir Richard ay hayagang hinayaan at inudyukan pa ang mga relasyon nito sa iba. Dahil sa lumalawak na eskandalo sa Britanya, magbabago na ang buhay ng tatlo. Ang paglilitis noong 1782 ay naging sakuna para sa lahat ng sangkot. Hindi nakabangon ang karerang pampolitika ni Sir Richard. Ilang araw matapos ang paglilitis, ibinenta sa London ang transcript na naging bestseller at pati si George Washington ay nagkaroon ng kopya sa kabilang panig ng Atlantiko. Ibig sabihin, nasira ang reputasyon ni Lady Worsley dahil sa paglilitis at kumalat din ang malalaswang polyeto gaya ng The Genuine Anecdotes and Amorous Adventures of Sir Richard Easy and Lady Wagtail. Gayun din, ang pagtatapos ng paglilitis ay hindi ibig sabihin na pwedeng magdiborsisyo ang mga Worsley para makapamuhay ng maligaya sina Seymour at Bisette. Ayaw pumayag ni Sir Richard sa diborsuyo dahil malulugi siya at makukuha ni Seymour ang kontrol sa dote na dinala niya sa kasal. Sa isang dramatikong pangyayari, iniwan ni Bisette si Lady Worsley. Dahil dito, nauwi siya sa pinakamalalang sitwasyon. Nasira ang kanyang reputasyon. Iniwan siya ng kanyang kasintahan na siya ring ama ng kanyang anak at tumanggi ang asawa niyang bigyan siya ng diborsyo, kaya naiwan din siyang walang-wala, lalo na't itinakwil din siya ng pamilya niya. Hindi lang iyon, kundi buntis din siya sa isa pang anak ni Bisette. Pagkatapos manganak noong 1783, naging isang kurtesana siya upang mabuhay, umaasa sa pera at suporta ng mga mayayamang lalaki. Sa sumunod na panahon, naging miyembro si Seymour ng bagong samahan ng mga babae, isang grupo ng mga kababaihan na nagkikita sa isang bordelyo na pinapatakbo ni Sarah Prendergast. Ito ay parang isang uri ng suportang samahan para sa mga kababaihan ng Maharlika na ang mga reputasyon ay nasira sa iba't ibang paraan at namumuhay sa alanganing kalagayan. Kabilang sina Lady Anne Cork at Lady Derby sa mga miyembro, at ang nagtatag na si Caroline Stanhope ay biyena ng kapatid ni Seymour na si Jane. Si Caroline, katulad ni Seymour, ay naging tampulan ng iskandalo noon dahil sa kanyang pakikiyapid. Noong kalagitnaan ng dekada 80 ng ika-18 siglo, nagkaroon pa ng ibang mang-ingibig si Lady Worsley bilang bahagi ng samahan. Ngunit muli, ang kanyang buhay ay muling haharap sa mas madilim na yugto. Kahit anong pilit ni Lady Worsley, lumaki ang kanyang mga utang matapos ang paghihiwalay, kaya nilisan niya ang London at nanirahan sa Paris, kung saan mas tanggap ang mga babaeng akusado ng pakikiyapid. Pagkatapos, naging pamilyar na mukha siya sa korte ng Pransya sa Versailles at nanganak ng isa pang anak na babae na pinangalan ng Charlotte na ipinadala upang palakihin ng ibang pamilya. Isa sa mga naging kasintahan niya ay si Joseph Boulogne, Chevalier de Saint George, isang mestisong kompositor at kampiyon sa eskrima. Hindi naging mainam ang panahon nang magpasya siyang sumali sa korte ng Pransya at noong 1789 nagsimula ang Rebolusyong Pranses. Hindi naging madali para sa kanya ang mga taon ng revolusyon at siya ay inaresto ng gobyernong revolusyonaryo noong panahon ng teror 1773 dahil sa pagiging maharlika at kaugnayan sa korte ng hari. Dahil dito, nakulong siya at sa panahong iyon ng dilim, namatay rin ang kanyang anak kay Worsley. Sa wakas, noong 1777, nakatakas siya pabalik sa Inglaterra.
Sa puntong ito, nagkasundo sila ng kanyang pamilya at nagsimulang mamuhay ng tahimik sa kanilang bahay nung siya ay bata pa sa Brampton Park habang siya ay pumapasok na sa kanyang 40 taon. Habang palipat-lipat ang kanyang asawa, nagpatuloy si Sir Richard sa isang pabagubagong karera. Bago ang Revolusyong Pranses, tumira siya sa Isle of Wight kasama ang kalaguyo niyang si Sarah Smith. Noong digmaang revolusyonaryo ng Pransya, naging sugo siya ng Britanya sa Republika ng Venice. Namatay siya pabalik sa Britanya noong 1805 sa edad na 54 kung saan ang kanyang ari-arian ay nabalot ng mabibigat na utang. Karaniwan ito sa mga Britong aristokrata noong panahon ng labis na pag-inom, pagsusugal at pag-aaksaya ng yaman sa magagarbong bahay. Sa kabila ng kawalan ng kaalaman sa pananalapi ng kanyang hiwalay na asawa pagkatapos ng kanyang kamatayan, sa wakas ay nabawi ni Seymour ang kontrol sa 70,000 libra na dinala niya sa kanilang kasal. Sa mahigit 2 dekada, ang kayamanan ay naipit sa mga usaping legal. Biglang naibalik sa kanya ang napakalaking yaman, kaya nagawa niyang talikuran ang mga taon ng mahirap na pamumuhay na tiniis niya sa England at France. Nagawa na rin ng dating ginang Worsley na muling mag-asawa. Noong Setyembre 12, 1805, mahigit 1 buwan matapos mamatay ang kanyang asawa, nagpakasal siya kay John Louis Couch, 26 anyos na musikero. Muli niyang ginamit ang apelidong Fleming na kinuha rin noon ni Couch, isang di karaniwang pangyayari. Tahimik ang naging muling pag-aasawa niya bago ang 47 kaarawan. Ayon sa ulat, masaya at tahimik ang kanilang relasyon kumpara sa drama ng kanyang unang kasal. Pagkatapos ng French Revolutionary at Napoleonic Wars noong 1814 at 1815 lumipat ang mag-asawa sa Paris at doon nanirahan hanggang sa huling sandali ni Seymour. Pumanaw siya doon noong 9 ng Setyembre 1818 at 18 sa edad na 50 dahil sa hindi tinukoy na karamdaman. Ang babae, dating kilala sa masamang paraan sa Britanya, ay inilibing sa sikat na sementeryo ng Père Lachaise sa Paris, kung saan siya nananatili ngayon. Kasama sa mga libingan ni Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf at Frédéric Chopin, isang angkop na wakas sa buhay na puno ng eskandalo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Lady Worsley. Sana ay nahanap ninyong interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may mga suggestion kayo, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang mga video ko. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!